Thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. Baby, all we need is just to be caught up in the touch, slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, sa lahat po ng mga kapapasok lamang, ang ating pong attendance link ay provided po sa ating chat box and naka-flash din po sa ating screen. And so, mukhang ready na po tayo mag-start. Nandito na rin po ang ating ibang mga kasamahan. I am Ina J.G. Rubio po from DILG Aurora. Isa po ako sa inyong mga kasama ngayong umaga. Good morning po. And to officially start our program, let us all feel the presence of the Lord through our opening prayer followed by the singing of the national anthem. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, eras ng sigahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulakaw.
Ayan, good morning po. Welcome po sa ating activity ngayong araw. Ito po ang Provincial Orientation 2025 Local Legislative Award. So bago po tayo magpatuloy, nais po muna nating batiin ang ating pong mga kasamahan po ngayon na nandito po sa ating Zoom platform at kabahagi natin ngayong umaga. Good morning po sa ating mga iginagalang na mga Vice Mayor sa lalawigan po ng Aurora, sa ating pong mga kasamahan, ayan, na Vice Mayors. Good morning po sa inyo. Ganun din po sa ating PCL Federation President na kanina pa rin po nandito. Good morning po, Honorable Danilo M. Ong. Good And morning. Morning to everybody. Good morning po. Ang ating pong mga Sangguniang Bayan members and ang kanila pong mga secretary to the Sanggunian. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po ang bumubuo sa ating pong Provincial Awards Committee. Ang mga representatives po from Provincial Budget Office, from PJA-NRO, good morning po sa inyo. At ang mga kasamahan din po namin ng mga field officers, ang aming po mga MLGOs, good morning po sa inyong lahat. Kasama rin po natin dito ang aming pong Provincial Director, Sir Ener, and ang aming pong Cluster Team Leader, Sir Ariel. Good morning po. At ang aming pong, akin din po mga kasamahan dito po sa Provincial Office na mapapakinggan nyo din po mamaya at magdidiscuss po sa inyo ng ating pong mga topics. Ayan, so magandang umaga po. At kahit makulimlim po ang panahon, ayan, sana po ay ready tayo makinig ngayong umaga. So ngayong araw po, tayo po ay nagtipon upang ipahayag ano po ang pagsuporta at pagkilala po sa mahalagang papel na ginagampanan po ng ating mga sangguniang bayan na nagtataguyod po ng makabuluhang pamamahala. Ang inyo pong pagsisikap ay nagiging pundasyon po natin sa isang mabisang pamamahala at tuloy-tuloy po na pag-unlad ng ating mga lokal na pamayanan. So nawa po ang ating aktibidad po na ito ay magbigay sa ating ng mga bagong kaalaman upang mas paigtingin po natin ang ating pong mga programa at proyekto para po sa ikabubuti ng ating pong mga nasasakupan. Ayan, and to proceed po, para po bigyan tayo ng kanyang welcoming remarks and overview of the activity, tinatawagan po namin ang aming pong DILG Provincial Director, PD NRP Cambronero. Sir Nick. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kay Bukal Dan Ong, aking bossing. Sir, good morning po. Sa ating pong representative ng Vice Mayors League of the Philippines, na pinamumunuan po ni Vice Mayor Lian Angara. Sa lahat po ng Sangguniang Bayan Secretary na nandito, Sangguniang Bayan staff, at kung meron pong mga local officials po tayong mga kasama, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa aking pong mga kasama sa DILG Provincial Office, of course, sa ating pong second in command, ang ating pong cluster team leader, Sir Ariel Espinosa. Siya rin po ang program focal person ng ating local legislative awards. Ang kanyang alternate ay si Sir RD Gonzales. Nandyan din po ang aming section chief, si Ma'am Engineer Clarissa Hes, si Ma'am Ina J. Rubio, at si Sir Kenneth Martel. No? Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Today po, we will give you a reorientation on the local legislative awards. Ang layunin po ng Local Legislative Awards o ng LLA, no? Na kung tawagin natin LLA, ay kilalanin at parangalan ang mga sangguniang bayan at panglungsod na may natatanging paggampan sa kanilang mga tungkulin. Layunin din po ito na isulong ang mabuting pamamahala, lalo na ang legislative measures na direktang may kontribusyon upang lalong mapabuti ang pamamahala at maitaguyod ang pag-unlad sa kanilang mga nasasakupan. Ngunit po, sa personal ko pong pananaw, bukod dito sa mga layuning ito, meron din pong isang importanteng gamit ang Local Legislative Awards. No? Ito ay ang pagkakataon na makita natin, malaman kung nasaan antas na ba ang kanya-kanyang mga sanggunian. Atin bang nagagampanan ang ating mga tungkulin base sa inaatas ng Local Government Code at iba pang mga batas. Yan po ay isang mahalagang
gamit ng local legislative awards upang tayo ay magkaroon ng benchmark. Ano pa ba yung ating hindi nagagawa sa sa ating kanya-kanyang mga sanggunian? O meron pala tayong mga best practices na nagagawa, hindi lang na nabibigyan ng kaukulang pansin. Kaya po sa araw na ito, sama-sama nating alamin yung pamantayan po ng local legislative awards. Sa araw pong ito, atin pong i-discuss, no? Ibibigay po sa inyo ng aming cluster team leader, Sir Ariel Espinosa, kung ano po yung 2015, 2025, I mean 2025 Local Legislative Awards Implementing Guidelines ayon sa DILG MC number 2025-062. Nandyan po yung background, ano ba yung purpose po niya, mga awards category at prizes at awards committee. Yung awards committee po, yun po yung composition ng mga mag-a-assess sa bawat sangguniang bayan. Susundan po ito ng isang discussion on the awards and criteria and indicators na ibibigay po ng aming Section Chief Engineer Clarissa Hess. Nandiyan po, meron pong 7 criteria na ibibigay. No? Mamaya po, malalaman natin. Kasama po niya dyan ang ating alternate focal person, Sir Gerardo A. M. Gonzalez. At pagkatapos po ng discussion on the awards and criteria and indicators, ibibigay din po ni Ma'am Clarissa Hess yung schedule of provincial assessment and evaluation process. Kung paano po gagawin ang pang-assessment sa bawat sangguniang bayan, pati po yung schedule, no, ng pagpunta ng assessment committee o ng awards committee sa inyong mga kanya-kanyang sangguniang bayan. After that po, it will be ensued by a open forum. Kung meron po kayong mga katanungan na sa tingin niyo po ay kailangang ma-clarify pa when it comes to the local legislative awards for 2025. And lastly po, ibibigyan po tayo ng inspiring and guidance ng ating President ng Philippine Counselors League ng chapter Aurora chapter, si Bokal Danilo M.O. So yun po ang linya po sa ating buong half day lang naman po, half day na activity for the local legislative awards provincial orientation. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. So maraming salamat po, Irene, sa inyo pong pahapyaw na po kung ano po ang tatalakayin natin ngayong umaga. Para po sa ating susunod, ayan, magkakaroon lang po muna tayo ng photo opportunity bago po tayo magpatuloy sa ating pong first discussion ngayong umaga. Ayan, inaanyayahan po namin ang lahat na pakibuksan po ang inyong mga camera ayan, para makita po natin ang inyong pong magaganda at gwapong mukha. Ayan, kahit makulimlim po, ayan, bigyan po natin ng isang magandang ngiti ang panahon, baka po umaraw na bukas. Ayan, so magbibilang na lamang po ako. Ayan, so meron pa pong hindi mga naka-open. Ayan. So wait po natin silang mag-open. Ayan, napakaganda at gwapo po. Ayan, so ready na po tayo in first slide po muna. 1, 2, 3, smile. Smile, smile na lang po tayo. Kasi hindi po pala natin alam kung saang slide tayo mapupunta. Ayan. So, next slide po. 1, 2, 3, smile. Ayan, maraming salamat po. So, for our first discussion po ngayon, umaga, magpo-proceed na po tayo sa ating pong first topic. Ito po ang kagaya po na nabanggit ni Sir Ney kanina, ang 2025 LLA Implementing Guidelines. And iprepresent po ito sa atin ng aming pong cluster team leader and also ang LLA focal person po, Sir Ariel G. Espinos. Sir Ariel? And thank you very much, Ma'am Ina. Of course, magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa ating Provincial Director, Sir Ener Campronero. To all Vice Mayors, headed by their BMLP President, Vice Mayor Lian Angara. Sa lahat po ng mga Sangguniang Bayan members,
sa PCL headed by their PCL President, Sir Dan Ong. And of course, sa lahat po ng Sangguniang Bayan Secretaries and staff of Sangguniang Bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat po ng DALG personnel, mga MLGOs po natin na nandito, na nag-assist po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa to give you an overview with the DALG-MC, Memorandum Circular number 2025-062, dated June 26, 2025, signed by our no other than Secretary John Vic Remulla. Ito po yung basis natin for the local legislative assessment. Way back 20 2006, no? The Philippine Councilors League, in partnership with the Department of the Interior and Local Government, nag-crop up po sila to give an award sa lahat ng performing sangguniang bayan and cities, to give an recognition for their exemplary performance. Dito po nag-start ang assessment natin for their legislative action, hoping that this will improve the performance of our Sangguniang legislators. So, buhat po dito, nag-start tayo kung bakit natin gagawin ito. The purpose of it is to give full recognition to all municipal and city Sangguniang to excel in the enactment of ordinances and resolutions. Of course, para makapagbigay po tayo ng contribution, no, to our socio and economic environmental outcomes. Particular of this is the recognition to innovation and distinctive practices in local legislation. And to bestow, to institutionalize a system of recognition to the Sangguniang Panlungsod and Sangguniang Bayan for exemplary performance, and to inspire local legislatures to excel in the performance of their functions. Mamaya po, our technical persons, through Ma'am Clarices and Sir Jerry Gonzales, they will discuss the particular topic with regards to the responsiveness of the Sangguniang in their legislative agenda. Also, yung availability po ng mga documents natin, particular po dito yung they will gauge, no, they will show how to gauge the effectiveness of performance of the Sangguniang, as well as yung efficiency po ng ating Sangguniang, performance of our Sangguniang. Added to this is kung meron po tayo mga citations and awards, as well as how we provide capacity development program for our legislators and staff. And titingnan din po natin dito kung meron tayong mga karagdagan na mga innovation and other practices. So, dito po sa bagay nito, they will discuss the details on how we will gauge the performance of our Sangguniang. So, next slide please. Dito po sa atin, no, sa provincial level natin, we will see to it that
we will give recognition to the first to third class municipality and fourth to sixth class municipalities. Sa level po natin, ang i-gauge po natin ay yung previous income class po natin, no? Kagaya po sa atin, um, uh, last year of the previous term, meron po tayong fourth class municipality. Although ngayon po na nag-level up na sila, naging third class na sila, gaya po ng Municipality of Tinalungan. So, nag-iisa po siya. So, we will see to it na mag-gauge po natin kung if the Sangguniang can pass no yung pong sa level nila. And then I think lahat po ng the last 7 municipalities ay from second class to third class na po siya. So, papasok po sila doon lahat. So, meaning, isa lang yung mahihiwalay sa category. That's the municipality of Dinalungan. So, yun po, no? Ang period of assessment po natin is from July 1, 2022 to June 30, 2025. Okay, so na mention ko na po yung income class natin, no? Oh, sa award categories po natin, ah sa regional level po, meron po tayong outstanding for sanggunian for HUC, highly urbanized cities, independent component cities, and then dito po tayo papasok sa first to third class municipalities and fourth to sixth class municipalities. Okay. For the awards, sa provincial winner po natin, uh, they will receive a trophy and cash award. Hopefully, yung cash award mabigay po natin talaga, no? Courtesy of PCL, no? Philippine Councilors League and Vice Mayors League of the Philippines, provincial chapters. So, baka po may magtanong, last assessment po natin, siguro po mamaya sa closing remarks po ay maibibigay ni yung explanation nito by our no other than board member, PCL president po natin si board member Dan Ong. And then for the regional winner po natin, magkakaroon po siya ng trophy and cash award. Of course, courtesy pa din po ito ng PCL and BLMP regional councils. And the plaque of commendation courtesy of the PCL and BLMP national offices. Sa national winner po natin, will receive a trophy and cash award. Of course, sila pa din po ang magpo-provide nito courtesy of the PCL and BLMP national office and league's partner. Siguro bibigay din ng LMP ang hopefully no ang ulap para dito. Okay? So sa next slides po natin. Ito po yung picture no ng mga last awardees po natin. Last assessment po natin ay nakapagbigay po tayo ng recognition sa Sangguniang Bayan of Baler being the third place for local legislative award. Second is the Sangguniang Bayan of Maria Aurora. And the first placer po natin ang Sangguniang Bayan of Dingalan. So, congratulate po natin sila. Hopefully, ma-maintain nila yung kanilang status. Okay, next slide natin. And then for the Provincial Awards Committee po natin, ang composition po nito, our Provincial Director, Ener Cambronero,
will be the chairperson. Ang vice chairpersons po nila ay ang PCL Federation President. Hopefully, during the assessment, baka masabay pa yung yung election po ng PCL Federation. And then of course ang another vice chairperson po natin ang VLMP chapter president, no other than Honorable Vice Mayor Lian Angara. And ang members po nito ang Provincial Agriculturist, Provincial Social Welfare and Development Officer, Provincial Budget Officer, Provincial Environment and Natural Resources Officer, and representative po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Nandito ba sila ngayon? Present ba sila ngayon? I hope so, na meron silang representative. And then for the Provincial Awards Committee, na-discuss ko naman na po ito kanina, no? Ang sabi lang dito, in case of the availability of the PCCI or the Philippine Chamber of Commerce, provincial accredited CSO may serve as its alternate. So, kung in the absence lang naman po ito. For the Provincial Awards Committee function, next slide. Yan. Okay. So, of course, we will initiate and coordinate activities necessary for the successful implementation of the award within the province, select provincial finalists, and nominate such finalists to the Regional Awards Committee for the following categories. No? Dalawa lang po yung mai-nominate natin. The Outstanding Sanggunian in first to third class municipalities category, and the Outstanding Sanggunian in fourth to sixth class municipality category. So, ang dinalungan po siguro ay wala nang kalaban dito. Of course, first to third class municipalities natin, Baler, Casiguran, Dilasag, Dingalan, Dipakulaw, Maria Aurora, and San Luis. And the fourth to sixth class municipalities ang dinalungan. Okay. Next slide natin. Sa Regional Awards Committee po natin, halos ganun din po ang representation po from different national agencies. The regional director po ng ang chairperson. Ang vice chairperson natin, ang PCL Regional Council Chairperson, and Vice Mayor's League Regional President. Ang member po nito ay ang of course, the Regional Director of Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Regional Director of the Department of Budget Management, Regional Director of the DNR, and the representative from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. And then, for the National Awards Committee, ang composition po nito ay ang chairperson is the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, the National Chairman of PCL, and the National President of the BMLP. Of course, ang membership po nito, Secretaries of DA, DSWD, DBM, DNR, and the President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay, so that's all for the overview with regards to the DLG Memorandum Circular 2025-062. Thank you very much.
Ayan. So maraming salamat po, CTL Ariel, para po sa inyong pag-discuss ng ating pong 2025 LLA Implementing Guidelines. Again po, para sa mga gusto pong kumuha ng ating pong presentation material sa mga i-discuss po ng ating pong mga tagapagsalita, meron po kami ibibigay na link later po para po ma-access nyo po ang kanila pong mga presentation materials. Ayan. So sa mga bagong pasok din po ang ating pong attendance link ay available pa rin po sa ating chat box. Ayan, para po kayo ay makapag-attendance. Ayan, so isunod-sunod na rin po natin para po tayo ay makasunod sa oras po ng ating program. Ayan. Ang ating pong susunod na tagapagsalita para po i-discuss ang awards and criteria and indicators. Ang first three indicators po ay ibibigay po muna sa atin ng aming pong MES Chief, LGO5, Clarissa Gihes. Ma'am Cla? Thank you so much, Miss Ina. Good morning, to our vice mayors present, Sangguniang Band members, secretaries of the Sanggunian, to our ever-supportive provincial director, our cluster team leader, and of course, atin pong mga MLGOs. Magandang araw po sa inyong lahat. So at this point po, pag-uusapan naman po natin ang criteria at indicators for the 2025 Local Legislative Awards. So as you can see po on your screens, we have 7 main criteria for the LLA with corresponding weight or percentage po. So previously, we only have 6 criteria, but for this terms assessment, nadagdagan po ito ng isa, which is yung innovation. So ito po yung magiging guide ng ating mga provincial awards committee in evaluating each sanggunian. So total of 100% po yung ating score, and kung mapapansin nyo po is yung first 4 indicators natin, first 4 criteria, is yung weight niya is mas mataas kasi dito po natin tinitingnan talaga yung actual performance ng ating mga sanggunian. So, let's discuss each indicator po. Next slide po. And first is the responsiveness of the legislative agenda, and this corresponds po to 25% of the total score. So, under po this criteria, meron tayong 4 na sub-indicator. So, yung 25% na yan, mahahati pa siya sa 4. So, yung first sub-indicator natin is legislative agenda complements the executive agenda. Ayan. So, makikita po natin na mayroon itong pointing system. Kapag may separate legislative agenda, ang sanggunian, of course, from July 2022 to June 2025 po, and yung corresponding sanggunian ordinance or resolution adopting the legislative agenda, and separate po siya sa ELA, is magkakaroon po ng maximum points na 5. And kapag hindi naman nakaseparate si legislative agenda kay executive legislative agenda, kapag ELA lang yung na-present and yung sanggunian ordinance or resolution adopting the ELA yung na-present, 3 points lang po. At kapag legislative agenda lamang, walang ELA, so 1 point lang po. So yung mga MOVs natin is makikita naman natin sa screen. Ayan, kailangan natin ng copy of course ng legislative agenda, yung ordinance adopting yon, copy ng ELA, and yung sanggunian or ordinance or resolution adopting the ELA. So, next slide po. And second indicator naman po natin under criteria 1 states that there must be prior consultation with stakeholders in the development of the legislative agenda. So, equivalent din siya sa 5 points. So, ang MOVs po natin dito na hanapin during the assessment is kailangan po ng mga attendance sheets, invitations or notices, and minutes of the meetings or post-activity report nung naging consultation with photos and videos. So kapag nagkaroon po ng consultation with NGEs, CSOs, and local functionaries, so tatlo po ito. Meaning, itong attendance sheets, invitation, and minutes, dun sa tatlo po na ito, para sa tatlong ito po, dun po yun natin siya hahanapin for the NGA, CSO, and local functionaries para makuha yung 5 points. Kapag sa consultation lang naman with local functionaries and na-present itong mga MOV, so 3 points lang po siya. Kapag photos or videos lang po ng consultation ang naipakita during the assessment, so
1 point lang po siya. So tatandaan po natin na para makuha natin yung maximum points for this indicator, dapat may consultation siya dun sa tatlo, NGA, CSO, and local functionaries. So next slide po. Yung pangatlo naman po na criteria, na indicator under criteria 1 is the legislative agenda provides legislative action on the comprehensive development plan. So, dito po, hahanapin natin at titignan yung approved CDP po ng LGU, syempre, covering yung assessment period natin na 2022 to, ano po siya, 2025, nagkaroon lang ng typo error, sorry po. And of course, lagi, kailangan ng sangguniang ordinance or resolution approving the CDP. At dapat attach po dito yung copy ng AIPs mula CY 2023 to CY 2025. At kasama rin po yung approved the CY annual budget for CY 2023 to 2025. So dapat kumpleto po siya. At titingnan po hindi lamang mismo yung copy ng annual budget. Kapag yung budget po is na-approve not later than, for CY 2023, pag not later than December 31 of the prior year, 1 point. Kapag beyond, so 0.5 lang po yung makukuha. So, ganyan din po sa mga succeeding annual budget for 2024 and for 2023 and for 2024. So, makikita nyo naman po dyan, malinaw naman na kapag on time siya, kahit presented yung annual budget, at on time, full points po. Kapag presented at beyond the timeline po is 0.5 lang yung makukuha. So next slide po. Para naman po sa ikaapat na indicator under criteria 1, so the legislative agenda promotes and supports provincial, regional, and national priority development trust. So 5% po ito or 5 points. So dapat yung mga PPEs po na nakabase na makikita natin doon sa legislative agenda or ELA po ay dapat may PPA per outcome area. So naka-enumerate po dyan yung mga outcome area natin. So kapag mayroon po kayong na-identified na PPA for intensifying the fight against criminality, illegal drugs, and violent extremism, so may 1 point na po yun, at least 1. Pero kung more than 1 po, 1 pa rin po yung magiging point natin. Ganon din po for transparency, accountability, and effectiveness of LGUs. Then the need, social protection for the needs of the poor and the marginalized, ensuring the LGUs are prepared and safe during calamities and disasters, and building business-friendly and competitive LGUs. So kapag may at least 1 PPA po tayo dito sa mga outcome area na ito, ay magkakaroon po tayo ng 5 points in total. Of course, hindi lamang yung list ng PPAs ang hanapin natin. Kailangan din po yung mga sangguniang ordinance or resolution supporting the Priority Development Trust po. Kapag hindi nakita doon sa list yung mga PPAs, pero meron namang corresponding sangguniang ordinance or resolution na nagsusupport po dito sa ating mga outcome area or doon sa mga Priority Development Trust, so magkakaroon pa rin po ng point ang ating mga sanggunian na i-assess. So, yun po, bali yung 4 na sub-indicator are under doon sa criteria 1. So, kapag nakompleto po natin yan, magkakaroon po tayo ng total of 25 points. Next criteria po. Ayan, ang second criteria naman po natin is the availability of legislative documents. So, ito po ay merong 15%. At meron po tayong 6 na sub-indicators for this criteria. So, itong criteria po na ito ay about record keeping po and documentation. So, unahin na po natin yung unang sub-indicator. All ordinances and resolutions from July 1, 2022 to June 30, 2025 are indexed by subject, by sponsor, and by date of approval. So, hahanapin po natin yung database ng ordinances at resolutions natin. Kapag naka-index po ito either by subject, sponsor, and date of approval, magkakaroon po tayo ng 3 points. Kapag yung ordinance and resolutions po, both ordinances and resolutions, 3 points. Kapag ang naka-index lang
by subject, sponsor, and date of approval ay ordinances, 2 points lang siya. Pag yung resolutions lang, 1 point. Ano po. Pero pag both, makukuha natin yung maximum na 3 points. Second sub-indicator naman po natin, hard or electronic copies po of ordinances and resolutions can be retrieved and accessed on inquiry within a reasonable period of time. So, 2 points po yung maximum dito. Ang hahanapin po natin, of course, yung manual database po ng ating ordinances kasi naka-or lang naman hard or electronic copy. So, manual database of ordinances or computer database of ordinances and resolutions with searchable engine. So, during the on-site assessment po, magkakandak po tayo ng actual retrieval po ng ordinances and resolutions po para makita natin at mapuntusan kasi dito po within 3 minutes makakakuha po ng 2 points. Kapag within 3 to 5 minutes na i-retrieve yung data, na ipakita yung data na hinahanap or ordinance na hinahanap or resolution, 1.5 kapag within 3 to 5. Kapag beyond 5 minutes, 1 point. At kapag hindi ma-retrieve yung hinahanap na ordinance or resolution, so 0 point. So magkakaroon po tayo bali ng um, subukan po natin yung retrieval ng ating mga documents po during the actual on-site assessment. So next slide. Pangatlo po, under the criteria number 2 is in Journal of Sangguniang Proceedings from July 1 to June 30, 2025 are available. So, of course, ang MOV natin dito is yung journal po ng lahat ng sangguniang proceedings. So, kapag mayroong 156 or more journal proceedings, makukuha po yung 2 points. Kapag 100 to 155 journal of proceedings yung naipakita, 1.5. Kapag below 100, 1 point lang po. So, kaya 156 po, syempre, yung minimum natin na 1 session per week and meron po tayong 156 weeks. But in cases po na magkaroon ng special session, so madadagdagan po yan. So, basta po ma-meet yung 156, may pakita yung number of journal ng sangguniang proceedings, makukuha na po yung maximum points. And sabi din dito sa note, journal of proceedings can be handwritten, typewritten, or shorthand. So, depende po kung ano ipapakita niyo sa amin, basta makita po namin yung number ng journal proceedings at itong mismong file nitong mga journal proceedings po na ito. Ayan, so next slide. Next slide. Number 4 po na sub-indicator, minutes of sessions duly signed by all members present or certified by the Sangguniang Secretary. So 3%. Previously po, ang hinahanap dito is dapat lahat ng members present during the session ay magsasign. Pero pinayagan na po tayo na kahit certified by the Sangguniang Secretary lamang yung ipe-present na mga minutes of session. So, paano natin mako-compute yung number of minutes of session na na-present sa ating Provincial Awards Committee divided by yung total number of regular and special sessions conducted from July 1, 2022 to June 30, 2025 times 100. So kapag 90 to 100% yung lumabas na score is makukuha yung maximum 3 points. Kapag 70 to 89% lang ay 2 points. At kapag below 70 po ay 1 point lang. Ayan. So, of course, kailangan po natin makita ang lahat ng minutes ng regular and special sangguniang sessions dito. Hanapin po natin yan. And then next is committee reports duly signed by majority of all the members. So, committee reports. Hahanapin natin, titingnan yung una muna list of committee membership. Kasi para malaman natin yung majority, kasi kailangan signed ito ng majority ng members of the committee. And then, yung lahat po ng committee report. So, paano natin mako-compute? Bibilangin po natin yung mga committee report na signed by majority of all members divided by total number of committee reports prepared. So, times 100. Kapag 90 to 100%, 3 points, 70 to 89 is 2 points, and below 70, 1 point. So, next slide po. Yan, yung pang-anim naman po at last
na sub-indicator under criteria number 2 is the mechanisms for communicating local legislations are available. So 2%. So hanapin po natin dito an MOBI proof of any of the following modalities. So kung paano na-communicate ang mga ordinances and resolutions po natin. Kapag any of the following modalities, local website, print media, broadcast and social media, either national or local, bulletin boards, public hearings, consultative meetings, billboards, streamers, surveys. Kapag with 3 or more modalities po, ang naipakita, proof na naipakita is magkakaroon ng 2 points. Kapag at least 2 modalities, 1.5. Kapag one modality ay 1 at kapag wala na ipakitang proof, so wala po tayong makukuha points dito. So, yung na-discuss ko ay 6 na sub-indicators under criteria 2, so total of 15 points. Yung kanina ay 25 points plus 15 points, so meron na po tayong 40 points na nadidiscuss na criteria. Ayan. So, dako naman po tayo sa third criteria natin. So, next slide po. Ayan, third criteria po natin is yung effectiveness of performance of the sanggunian. So, equivalent po siya sa 30%. Ito po yung highest criteria natin for LLA. So, meron po itong dalawang sub-indicator. So, first is ordinances and resolutions enacted are aligned with the 5 pillars of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. So, 25% po yun of the 30% dito sa criteria. So, ito pong sub-indicator na ito, minimeasure po how well the actual legislative outputs po of the sanggunian, yung ating mga ordinances and resolutions na na-enact are aligned with the National Development Agenda nga po as outlined in the PDP 2023 to 2028. So, meron po tayong 5 pillars. Ano po? So, first po, human capital development. Second, economic transformation. Third is infrastructure development. Four, climate and disaster resilience. And yung pang-5 na pillar po natin is good governance and social protection. So, ayan, as you can see po on your screen, yung nasa right side po is isa-isa po siya na pillar. So, for example, sa pillar 1, ayan, may enumerated list po of possible ordinances that are relevant. For example, ordinances on health, education, and ganyan. So, ang pointing po natin dito, ito po, list is, kung bibilangin po natin, for example, pillar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 po. 9 po yung possible enumerated list possible ordinances. So, yung pointing po natin dyan, at least 75% of this 9. Kapag pag meron pong ordinance, sanggunian or resolution pertaining dito po or naka-align po dito sa pillar 1, dyan sa 9 na yan, kapag 7 po dyan yung naipakita, magkakaroon po ng 4 points per pillar. So kung 5 pillar po yan na may tig po 4 points, so makakakuha po tayo ng 20 points. So next slide po, for example naman sa pillar 2, ayan, sa economic transformation, 9 din po. Pillar 3, lahat po yan actually from pillar 1 to 5, mayroon po enumerated na 9 possible ordinances. So, ang at least 75% po nun ay 7 ordinances or resolution para makuha po natin yung full points. Kapag 50% lang nitong list ng ordinances, like 4 lang ang nakuha or 5, 10 points, 2 points lang per pillar. So, kapag sa 5 pillar, 10 points lang siya in total. Ganun din po magkaiba yung weight ng ordinance and resolution. So, pero ganun din po yung pagtingin natin kapag 75% po noong resolution po ng sanggunian ay naka-align dito sa 9 na ito. Kapag 7 resolution po yung naipasa nila, magkakaroon po sila ng 1 point per pillar. So, kapag 5 pillars, so 5 points. So, ganun po siya. So, same lang po yung makikita nyo sa screen na magbabago lang po yung sa right side na pillar po. Makikita lang po yung mga list ng possible ordinances. So, next slide po, pillar 3.
Ayan, infrastructure development. And then 9 din po yan. Pillar 4. Ayan, climate and disaster resilience. And Pillar 5. Ayan. So, ayan na po yung sa good governance and social protection. So, titingnan po ng mga evaluators yung mga list of enacted ordinances and resolution po ng sanggunian. So, ito po yung mayroong pinakamataas na score or points po dito sa LA. So, ayan po yung unang sub-indicator under criteria number 3. And next slide naman po tayo para sa pangalawang sub-indicator. Ayan, so regular sessions conducted within the required quorum of the Sangguniang members. So 5% po or 5 points. So paano po natin makukompute? Yung number of regular sessions with the required quorum divided by 156. Ito po yung total number of regular kasi regular sessions lang po ang pinag-uusapan dito. So fixed po tayo na 156 kasi yung mga special sessions ay hindi naman natin siya itagdag kasi ang criteria ito is for the regular sessions only. So, anong MOB po natin natitignan at hahanapin? Of course, yung mga minutes po ng lahat ng regular sessions na may required quorum. So, checkin din po ang mga minutes na yan kung nakuha po talaga yung required quorum. So, yung determination po natin ng existence of quorum should be based on the total number of members of the Sanggunian without regard to the filing of the leave of absence. So, pursuant din po ito sa Section 58 po of the Local Government Code sa determination of quorum. So, since sa Sangguniang Bayan po ay ilang members, so 8 yung elected, plus si presiding officer, so 9, plus kapag dalawang ex officio, 11. Kapag walang IPMR, 6 members po yung quorum. Kapag may IPMR, so 7 members po ano. So, yan po yung titignan natin. Check yung mga minutes kung na-meet yung required quorum. Kapag 90 to 100% po nung mga presented MOVs po is na-meet, makukuha yung 5 points. At kapag 70 to 89 naman, 3 points. At kapag below 70, 1 point. Ayan. So, ayun pong na-discuss ko yung first three criteria po natin. Una, 25%, second, 15%, and then ito po, 30%. Yung remaining four indicators naman po, ipagpapatuloy po i-discuss sa atin ng aking kasamahan po, si Sir Jerry. So, at this point, I will now be turning over the virtual floor po sa ating sa aking kasamahan po, si Sir Jerry Gonzalez para i-discuss yung nalalabing apat na criteria. So, thank you so much po, Sir Jerry. Yan po. Good morning. Naririnig po ba ako? Okay. So, para naman po ibigay yung ating iba pang criteria, i-discuss din po natin yung 4, 5, 6, and 7 na sa indicator po natin. Ano? So, start na po natin. Yan po. For number 4 po, item number 4, Roman numeral number 4, efficiency of performance of Sanggunian, 20%. So, paano po natin to hinahati-hati? Meron po tayo dito na A, process and procedures. So, yung una po, number 1, internal rules and procedures contain minimum requirements, i.e. organization of Sanggunian and election of officers, creation of special and standing committees, order and calendar of business, legislative process, parliamentary procedure, and discipline of members. So dito po, IRP lang naman po hinahanap natin na MOBs. Ano, kung makikita po natin sa ating left side ng ating, right side ng inyong mga screen. Ano? And Sanggunian Resolution Adopting IRP. So kung meron po yung dalawa na yon, meron po tayong 1 point. Kung IRP lang po na walang Sanggunian Resolution, which is highly unlikely naman po ano kasi lagi naman po magkasama yung ganyan nyo sa mga nakikita namin ng previous assessment, 0.5. Then kung wala po talagang mapapresent, 0 po siya. Yung number 2 po natin,
IRP for quasi-judicial function. Yes po, nakahiwalay dapat yung ating IRP na nagko-contain ng ating mga minimum requirements and quasi-judicial function. Sa quasi-judicial function po, same lang po sila. Kailangan din po ng sanggunian resolution adopting the IRP for the quasi-judicial function. Pag meron po yung dalawa, 1 point po ulit. Pag yung IRP lang po for quasi-judicial function, 0.5, and kung wala po talaga, 0 po ulit siya. So next slide po. Yan naman po. For number 3, notices of special sessions and are disseminated at least a day before the scheduled session. Ang hanapin po natin dito, yung inyong mga nirelease na notice of special session. Then yung receiving copy po, kasi kapag naman po nagpapadala tayo ng notice, lagi pong may kasamang receiving copy yon. So hahanapin po natin yung inyong mga receiving copy kung meron. Kung meron po yung dalawa, yan po. 1 point tayo kung notice of special session are disseminated at least a day ahead. A day ahead, so meaning kung ngayon yung special session, dapat mga 2 days ago na ipadala. Ano po? And kung halimbawa naman half a day lang po siya na-disseminate, 0.5 po siya. If no special session was conducted, ililib po natin na blank yung ating magiging score po doon. So, yung susunod po, number 4, submission of ordinances to the higher sanggunian pursuant to Section 56A and of the LGC. So, 2% po siya. Ano po hinahanap nating MOV dito? Transmittal po or receiving copy nung pinagpa-receive na copy nung pinorward po na sa higher sanggunian sa ating provincial level ng sanggunian. So, submitted within 3 days from approval to 2 points. Submitted on the 4th day up to 1 month, 1.5. Submitted beyond 1 month, 1 point na lang po siya. And kung no submission, 0. So, last 2023 po, nagkaroon ng consideration dito. Halimbawa po yung mga advance copy through email na pinapadala po. I-attach nyo lang po doon pag nag-access tayo yung screenshot po nung pinadala yung email or acknowledgement receipt po sa advance copy. Dahil po meron tayong malalayong munisipyo like Dingalan and ating Dicadi area, so kinukonsider na rin po natin yung screenshot nung sa email nila as advance copy po. Basta meron po siyang nakalagay na date po, may date stamp po siya. So next slide po. Yung ating pong posting and publication of ordinances with penal clauses pursuant to Section 511 of the Local Government Code, 2% po ulit siya. So, ang MOVs naman po dito, documentation, photos with timestamp. Kung kailan nyo po siya pinost, tsaka kung talagang nag stay siya doon ng 3 consecutive weeks. Then, newspaper of general circulation. So, pag sinabi po natin newspaper of general circulation, kailangan siya po yung newspaper na widely po na binabasa dun sa lugar nyo or sa ating probinsya na meron siyang at least parang kwan yun nung last assessment po kasi natin, kino-consider yung nagpa-publish ng per quarter. So minimum ng 4 publications per year. Pero kung susundin po kasi talaga yung meaning ng general circulation, yun po yung mga once a week or twice a week na nagre-release ng Jaryo. So ito po, kung meron po tayo ng pagpo-posting and meron po siyang na-publish sa newspaper, meron na po tayo kaagad na 2 points. Pero kung ang meron lang po ay pagpo-posting sa prominent places or pagpa-publish sa Jaryo, yun po yung 1 point. So next po, number 6, publication of tax ordinances pursuant to Section 188 of the Local Government Code. Ganun po ulit, ang hinahanap natin ng MOV ay documentation, photo with timestamp. Kung kailan, yung timestamp po, kailangan po kasi yung photo with timestamp para mapatunayan po na nilagay yon nung date na kinan nyo siya, na pinaskill nyo siya. Kasi kung wala siyang timestamp, hindi natin mapapatunayan na posted siya sa date na yun. Kaya medyo mahigpit po kami sa area na yon. And kung na-publish po siya sa newspaper of general circulation. So, parang sync po siya nung sa number 5 natin.
2 points po siya kapag meron pong tax ordinance in a newspaper of local circulation posted at least in two conspicuous and publicly accessible places, then zero po pag no publication or posting. So next po. Yan po, actions taken by the Sanggunian for ordinances under review. So ito po yung mga nire-review ng ating mga sangguniang bayan ano, na sinasubmit ng barangay. So ito yung mga ordinances under review being acted upon within 60 days for the Barangay Appropriations Ordinance under Section 33 and 30 days for other ordinances under Section 56 from the date of receipt. So hindi ko po alam kasi kung kwento no? Pero nung last time kasi medyo nahirapan tayong maghanap nito nung last time na nag-assess tayo, yung letter reply na binibigay natin sa mga barangay and endorsement or feedback or review. Actually, nung kan po, meron naman ibang mga review tayong nakikita, no? Pero ngayon po kasi, kailangan talagang mapakita po natin na na-receive. Meron po kasi tayong mga receipt stamp no sa mga kanya-kanya nating office. So, pag meron naman po 'yun, mas madali pong patunayan kaagad. And notices of committee hearings are received by the concerned parties in accordance with the rules and procedures of Sanggunian. So, meron po tayong formula dito, number of committee hearings notices duly received in accordance with the internal rules and procedures over number of committee hearings multiplied by 100. So, ano pong MOV ang hinahanap natin dito? Yun, again po, yung IRP ng sanggunian with the prescribed period of time for disseminating notices to the concerned parties, notices of committee hearings, and receiving copy of the notices of committee hearings. Ano? Yun po. So, next slide po. Ito, yung institutionalized feedback mechanism. Meron po tayo dito na pag with institutional feedback mechanism, 2 points. Pag with feedback mechanism lang, 1 point. So, ano po ba kasi yung tinatawag nating institutionalized feedback mechanism? Kailangan po kapag institutionalized feedback mechanism, merong issuance na ini-institutionalize siya in the form of ordinance or reso, no? So, ilalagay po natin doon na MOV yung presence ng kung meron ba tayong LGU website, kung meron tayong draft box, survey form, and yung issuance po ng institute ng adapting ng ating feedback mechanism, either reso or ordinance po na signed ng ating sanggunian. Then for people's participation po, consultation with stakeholders in the formulation of ordinances and resolutions. So ito po, medyo maraming hinahanap ano. Kailangan po dito meron tayo ng minutes ng meeting. Dahil sa minutes of meeting po, titingnan kung nag-participate talaga yung ating mga stakeholders doon sa nangyaring meeting na yun. Ano? Attendance of the meeting, letter invitation, and photo documentation po kailangan po. So kung meron po tayo nung at least 5 organizations na invited doon sa ating ginawang pag-formulate ng ordinance or resolution, meron tayong 2 points. Kung 1 to 4 organizations lang po, 1 point. Kung no consultation at all, 0 po. So, next slide po. Second. Next slide. Ayan po, quality, ito B na po, no? Quality of office setup and staff complement. So ito po, medyo madali na po ito kasi lagi naman po natin ito nakikita sa ating mga sangguniang bayan office. Ano. So session hall natin has appropriate fixtures and equipment for the presiding officer, sangguniang members and secretariat, and the public. So ito po yung mga requirements lang dyan, yung ating mga fixtures. So session table and chairs, gavel and mace, sound system, LGU seal and flag, Philippine flag, flowchart ng ating legislative proposal, committee membership, and whiteboard with pen and LCD. So, tingin ko naman po makakomply itong 1 point po na to. And susunod po natin, yung legislative offices for individual members have appropriate fixtures and equipments. Kailangan po ulit ng office tables and chairs, computers,
Actually po, nung last time may typewriter pa to pero dahil hindi na tayo gumagamit ng typewriter, computer na po ang hahanapin natin. Filing cabinets, SB members logbook. So, ang MOV po niya, yung nabanggit din lang po natin dito sa ating indicator. So, next slide po, Sir Kenneth. Yan po. Quality of office setup and staff complement. Dito po, last time kasi hindi na natin masyadong binusisi ito. Pero this year po na assessment, this 2025, hahanapin po natin yung appointment ng ating SPSEC, no? And para po dun sa mga staff, designation or contract of legislative staffs during assessment period. Dahil alam naman po natin ano, na kapag sa SB, ang nagsasign yan ay the Vice Mayor po, no? So, hahanapin natin yung kanilang mga designation and contracts. So, pag meron po tayong at least one functional legislative staff, meron po tayong full point na one. Kapag yung sangguniang members have shared staff for all the members, 0.75 po siya. And halimbawa po, wag naman sana, wala naman tayo nakikitang ganito, ano, na sanggunian, have the sanggunian secretary only, 0.5 po siya. Pero so far po, wala naman po sigurong ganito. Number 4 po, an office for the sangguniang secretary is present. So kapag meron office SPSEC, meron ka agad na 1 point. So MOV dito, office of the SB secretary with at least table, chairs, computer, and filing cabinet. So next slide, Sir Kenneth. Ayan po, number 5 na po tayo, no? Legislative citations and awards. Ito po, comprised lang po ito ng ilang indicator, no? So yung kwan po, awards given to the sanggunian by provincial, regional, or national government, 1.5 po. Kapag meron po siya natanggap sa ating provincial, regional, and national government, automatic po yun. And maganda po dito dahil last time may award po yung ating top 3 ano, na natanggap from the Sangguniang Panlalawigan. So automatic po yun, mayroon na silang mga 1.5. So proof of award of recognition within 2022 to 2025, any certificate, plaque, photo documentation, or trophy. No? So yung pangalawa naman po, recognitions accorded to the LGU by reason of Sangguniang Ordinance or Resolution. So ganun din po siya. If may award po na na-accord sa LGU dahil sa sangguniang ordinance or resolution, automatic po na may 1.5 din po siya. So, ganun pa rin po hinahanap natin MOVs, yung proof of award or recognition, certificate, plaque, photo, documentation, or trophy. So, next slide, Sir Kenneth. Yan na po, number 6 na po tayo, no? Capacity development for legislators and staff. LGU initiated capacity building activities for the sangguniang members and staff. Kung meron po tayong nakandak, ano, kailangan natin i-provide ang MOV natin dito, yung CapDev Agenda 2022 to 2025. Activity training design, documentation, ito po yung ating mga post-activity report with photos and outputs, tsaka attendance sheet. Ang natatandaan ko po kasi na last 2022 to 2025 na merong ginawang ganito ay dinalungan. Ano? Kaya automatic yung dinalungan, meron na siyang 2 points kaagad. So kung halimbawa naman po na walang initiated, so 0 po tayo doon. Pangalawa po, participation of Sangguniang members and staff capability activities conducted by other government or non-government organizations. Ganun pa rin po, yung hinanap nating MOV, kailangan po ng certificate ng participation completion and the attendance sheet. Kapag meron po tayo nun, automatic pong 2 points. Kung wala po, 0 po ulit. So medyo malaki yung margin nung kanya, no? Kung meron o wala lang, absence or presence lang hinahanap natin dito. Next slide, Sir Kenneth. At ito na po yung pinakahuli. Ang ating innovation. Last 2023 po ay wala ito, no? Ngayon po, nag-introduce sila ng bagong indicator or criteria. So sa innovation po natin, the introduction and successful implementation of new or significantly improved ideas, process or practices that enhance the effectiveness and efficiency of local sanggunian, ultimately benefiting their constituents. So, any proof of innovation po, other dun sa ginagawa na natin ng mga ano tawag,
yung mga ginagawa natin, usual na ginagawa natin sa sanggunian, ano? Ano po yung makikita natin na kakaiba or wala doon sa nakaspecified sa atin sa local government code. Pero ginagawa natin yun na nagpo-produce siya ng ah, benepisyo sa ating mga nasasakupan. So, kung meron pong innovation and presented the MOV, automatic po yan, 3 points, ano? With innovation but hindi pa siya nalalagyan ng MOV or hindi pa siya nado-document, 1.5. No innovation at all, 0. So, ito na po yung pagkakataon nyo na malaki yung inyong mga innovation sa inyong kanya-kanyang mga munisipyo, no? Ang isa po sa mabibigay kong example nitong innovation na to, yung ginawa po na best program ng LGU para sa Mountain Province, ano? Kasi yung LGU na yon, nagkakandak sila ng ah, institutionalized na meron silang ordinance na pinasa na magte-training sila ng mga barangay para mas madali yung pag-approve ng mga pinapasang ordinance at saka code ng ating mga barangay doon sa sangguniang bayan nila. So yun po, yung innovation po na yun, nakilala siya sa national and sa local. Actually, na-awardan pa siya ng BMLP ng Camarines, ano, doon sa kanyang innovation na yun. So yun po yung isang mabibigay ko na concrete example ng innovation natin. Yun lang po ata at ibabalik ko na po sa ating host ng Ina. Ayan. So maraming maraming salamat po, Sir Jerry. Ayan. So na-discuss na po ng ating pong dalawang tagapagsalita ano po, ang 7 criteria and indicators po ng ating pong LLA. Ngayon po, para naman po sa ating, before po tayo mag-proceed muna sa ating next topic, ayan. So kung mayroon po tayong mga katanungan, pwede nyo pong i-chat lamang po sa ating chat box and later po ay itatakil po natin sila sa atin pong open forum. So kung meron po tayong mga katanungan during the discussions and comments, clarification, yan, maaari nyo pong i-chat sa ating chat box. And so for our next discussion po, ito naman po ay ang schedule of provincial assessment and evaluation process. Yan, na napakahalaga rin po na malaman natin ano pong at ito po ay i-discuss muli po sa atin ng ating pong LGO 5, Clarissa Gihes. Ma'am Gla. Yan. So good morning once again po sa ating lahat. So dako naman na po tayo sa schedule of provincial assessment. So ito na po, since na i-release na po ang MC nga noong July or June I believe and nagkaroon na po tayo ng orientation. So next na po niyan is yung schedule ng assessment. So ayan, i-flash na po natin. Ayan. Huwag po kayo mabibigla, pero ito na po yung schedule ng ating provincial assessment. So para po sa mga kasamahan natin na miyembro ng Provincial Awards Committee, so please take note po itong ating timeline, itong ating pong schedule. So half day po na ikakandak ang assessment sa bawat LGU. So magsisimula po tayo sa September 10, next week. So, una na po dyan, ang pinakamalayong bayan ng Dilasag. So, afternoon po sila. So, kasi yung morning, magbabiyahe ang Provincial Awards Committee. And then, September 10, doon na rin kami matutulog sa Dikadi. Yung mga makasamahan po natin from Provincial Awards Committee. Ang ating pong mga provincial functionaries. So, nandito po sila. Please take note po. And then, September 11, maghapon po, umaga, isa kasiguran. And sa hapon naman is sa Dinalungan. So, balik na rin po kami, ang Provincial Awards Committee ng September 11 after ng Dinalungan na assessment. And then, the following week, September 15, Monday ito, Baler and Dipakulaw. So, umaga si Baler and Dipakulaw hapon. September 16, maghapon din, San Luis and Maria Aurora. Ayan. At sa September 17 naman, so since malayo po ang Dingalan, so solo po nila sa araw na yon sa September 17 and balikan lamang po ang Provincial Awards Committee dyan.
And of course, hindi lamang magtatapos po sa on-site assessment itong LLA. After po namin makapag-conduct ng or ma-assess ang bawat sanggunian, sa September 18 naman po, magmi-meet muli ang Provincial Awards Committee para po sa final table validation and presentation of results. So, yung magiging results po dito sa September 18, ito na po yung magiging final, gaya nga ng sabi ni Sir Ariel kanina, yung highest sanggunian po ang i-endorse sa Regional Awards Committee. Highest meaning sa first to third, kung sino po yung nagkaroon ng pinakamataas, so siya. And sa fourth to sixth is sininalungan po. So, automatic po siya na i-endorse natin sa Regional Awards Committee. Previously po kasi mayroong ceiling na dapat at least 80% bago ma-endorse. So, but for this terms assessment po ng LLA, wala pong nabanggit kung ilan dapat yung ma-meet, basta yung highest sanggunian po yung i-endorse natin sa Higher Awards Committee. Ayan, so wala pa po tayong venue for our final table validation. So makikipag-coordinate po tayo dito with the PCL and VMLP. So I'm requesting din po yung ating mga members ng PAC na mag-stay muna after nitong orientation para mapag-usapan din po yung ating magiging travel o yung plano po natin sa pagpunta sa mga bayan po na nabanggit. Ayan. So next slide po. I-share ko din lang po yung LLA timeline po, pursuant na din doon sa supplemental guidelines po and doon sa DILG-MC 2025-062. So, yun nga pong provincial evaluation. So, until September 19, 2025 po yung timeline natin. So, talagang ang lapit po natin doon sa timeline. Kaya kung ano po yung schedule natin is talagang dapat siyang masunod. Lalong higit po doon sa mga malalayong lugar na ah, if may changes po, sana wala naman, is push through po natin yung present ko kanina na schedule. Ano. And then regional evaluation, magra-run siya sa October 2025, buong month. And then yung submission of entry ng documents sa National Awards Committee is until November 17, 2025. And magkakaroon ng regional awarding sa December 2025. Ano po. And yung documents po ng mga national finalists ay i-review ng National Board of Judges. So, November 21 to December 2025. And yung conduct of field visits or validation para po naman sa mga national finalists ay from January to February 2026. And selection of national winners and awarding ceremony is on March 2026. So, yun nga po, sana yung may endorse natin is manalo din sa regional evaluation. I believe last year po yung Dingalan is first runner-up. So, 'di ba? One step na lang away from the regional pagiging regional winner po. So, hopefully this year this assessment po ay mas mag-improve po yung ating performance po ng ating mga sanggunian. Ayan. So, next slide please. And discuss ko lang din po yung magiging evaluation process. So, yung Provincial Awards Committee nga po, 7 members bali, ulitin ko lang, CDILG, VMLP, PCL, Provincial Agriculturist, PENRO, PSWDO, and si representative ng PCCI, or kung wala siya at hindi available, magdo-nominate po ng other CSO, provincial CSO po na makakasama namin. So, bali 7 members po, i-evaluate po ang lahat ng components sanggunian using Form 1. So, bawat PAC member po ay magsasagot ng performance evaluation form ng bawat sanggunian. And i-consolidate naman po ito sa Form 2. Ito yung gagawin na nga po natin sa table validation sa September 18. After po natin, ang hawak lamang natin during on-site assessment is yung Form 1. So, mag-score tayo sa kanila. Initial score, of course. And then, kapag nag-meet na tayo sa September 18, i-consolidate po natin ito into one form. Lahat ng scores natin, i-average na para makita na po natin at ma-accomplish yung Form 3 para naman sa ranking, para makita na natin kung sino yung endorse natin for the first to third class municipalities category. And the fourth naman is si Dinalungan na talaga automatic. And then, the highest ranking sanggunian per category shall be endorsed to the RAC using Form 4. So, kapag
nakuha na po natin and na-determine na natin kung sino yung ating nominee sanggunian, i-endorse na po natin siya sa RAC using Form 4 at ito po ay lahat, pirmado po ng lahat ng members ng PAC. In case of a tie, the PAC shall further validates the assessment of results to determine the nominee. So isa lang po talaga, hindi po pwedeng dalawa per province ang ma-nominate or ma-endorse sa regional. Ayan. So, note, nabanggit din po ito kanina ni Sir Ariel na kapag si PCL Federation President or si VMLP Chapter President ay galing sa nominee sanggunian, so mag-inhibit po sila from the final assessment and magno-nominate po ng other officer who is or are not from the nominee sanggunian and shall be approved by the other members. So may form na po tayong gagamitin na kapag mag-inhibit sila, hindi na lang sabihin na mag-inhibit kami. So kailangan po ito ay nakadocument. Gagamitin po natin yung LLA Form 10. So next slide po. Ito reminder lang po lahat po ng sangguniang bayan po are enjoined to prepare all the needed documents and facilities, yung ating po mga MOVs, and extend necessary administrative and or logistical support during the conduct of the assessment. And ito po, they shall also prepare soft copies po of all MOVs duly saved in a flash drive for submission to and sharing with the PAC during the assessment. So hindi po namin hihingin in advance yung ating mga MOVs. So during your schedule assessment po, in-expect po namin na-consolidate nyo na po yung mga soft copies po ng MOVs nakasave sa flash drive and isasubmit sa amin or ikakopy namin. And para po may kopya na. And magagamit po namin ito during the final table validation. So, I believe that's the end of my presentation. If may questions po kayo, you can raise hand, type in po sa ating link na na-provide or sa chat box po. Once again, thank you so much po sa inyong lahat. So thank you so much, Ma'am Cla. So natapos na po natin ang ating pong mga topics na for discussion po ng ating pong mga tagapagsalita. Again, kung meron po tayong mga clarifications, questions, ayan, maaari nyo na pong ilagay sa ating chat box para po masagot din po ng ating pong mga tagapagsalita kung meron po tayong mga questions. Ayan, so meron po ata tayong question. May nagsagot po sa ating link. Ayan, wait lang po natin. Ayan, ito na po. Meron po tayong question dito na nag-gather. Good day. Regarding po sa documents like CDP and AIP and the ordinance resolutions as MOVs, just to be clear po, yung exact document lang po ang hahanapin. Depo, hahanapin ang corresponding attachments like attendance, pictures, etc. ng approval ng mga enactments as indicated po sa MOVs. Thank you. Ayan, from SB Baler po itong question na ito. And so, good morning po. And so, to answer po yung query po ni Sir from SB Baler. So, yes po, yung exact document po yung hahanapin natin. Yung copy of CDP covering po yung assessment period which is 2022 to 2025. And yung AIP po, CY 2023 to 2025. And of course, yung corresponding sangguniang ordinances approving or adopting such CDP and AIPs po. Hindi na po natin hanapin yung attachments. Thank you po. Ayan, thank you so much, Ma'am Gla. Ayan, nasagot po ba natin ang ating katanungan? Ayan. So, meron pa po tayong next question. And regarding din po sa mga pillars, hahanapin din po ba mga attachments ng ordinance and resolution po prior to its approval? Thank you from SB Baler pa rin po ito. And so dito naman po, ayan, ordinances and resolutions only po yung hahanapin namin. No need na po na i-provide yung mga attachments.
Thank you so much, Ma'am Cla. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Cla. Again, ayan. Sorry po, nagkaroon lang na-mute ko po pala. Ayan. So, maraming salamat po. Meron pa po ba tayong pahabol na questions? Baka po may habol pa po tayong questions bago po tayo mag-end. Ayan. Meron pong nag-chat sa ating chat box. Good morning po regarding po photo documentation with timestamps. Can we provide the metadata instead? And wait lang daw po. Ayan. Hello po, regarding po dun sa tanong sa ating chat, kung pwedeng gamitin yung metadata instead. Okay po, sige po. Basta i-kwan lang po natin, i-print out lang po natin yung, di ba may kwan naman po yun, may nakalagay doon sa ating metadata na dates. Sige po, i-print out na lang po natin, then ika-clarify po natin doon sa kwan, sa inyong soft copy, doon sa mismong database na pinag-uploadan. Ganun na lang po ang gagawin natin. Thank you po. Thank you so much, Sir RD. Ayan. So, thank you daw po. Ito po ay from Maria Aurora. Meron pa po ba tayong pahabol na question? Baka po meron pa po. And so, mukhang wala na po. Okay na po ba tayo? Clear na po tayo sa ating pong mga naging discussions? Yan. Pa-heart naman po kung clear na po tayo. Pa-heart naman po dyan. Kung okay na po tayo. Ayan, may mga nag-heart na po. Ayan, so maraming salamat po sa inyong mga papuso. Mukhang okay na po tayo and clear na po ang ating pong mga naging discussion. Ayan, so para po sa ating pagtatapos, para bigyan po tayo ng kanyang mensahe. And closing message po mula po sa ating President ng PCL Aurora Chapter. Ayan, mula po kay Honorable Danilo M. Ong. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, maraming salamat po kay Director Emer, kay Sir Boss. Maraming salamat kay Sir Ariel Espinosa po at sa lahat po ng DLG family at sa lahat ng Vice Mayor, sa Sangguniang Bayan members at Sangguniang Secretary at sa lahat po ng mga sumama dito po sa ating Zoom meeting po. Napakaganda po at meron po tayong ganito upang sa gayoy magkaintindihan po tayo kung paano po natin maayos ang ating pong LLA o yung legislative, yung ating pong local legislative award upang sa gayoy maging po tayo maayos po sa susunod na araw. At muli po, maraming pong salamat sa inyo at sana po ay makatulong po tayo sa tulong po ng DLG at atong memorandum na po ito ay makatulong po tayo sa ating bayan sa paggawa at sa ating mga mamamayan sa paggawa po ng mga ordinansa para po sa kanila. Muli po, maraming salamat po sa ating lahat. See you sa September 10 po, 2025 para po doon sa physical na pagkakita po natin upang sa gayon makita po kung sino po ang magiging LLA awardee po sa ngayong taon na to. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga po sa atin lahat. Ayan, maraming salamat po, Honorable Danilo M. Ong, sa napakaganda pong closing message. Nawa po, ang message po ni Honorable Danilo M. Ong ay nagbigay po sa atin ng inspirasyon na magpatuloy para po sa paghubog ng isang magandang komunidad para po sa lahat. Maraming salamat po muli sa pagdalo at pakikibahagi. Muli po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ay, wait lang daw po. Meron po palang message. Ayan, may message po from Mess Chief. Request po ang PCL, VMLP, Penro, Budget, PSWDO, and OPAG to stay. Ayan. Requesting daw po na kung maaari ay magstay po ang ating PCL, VMLP, Penro, Budget, PSWDO, and OPAG po. Yes. Ayan.
Ang atin pong presentation materials link ay naka-flash na po sa ating screen. Kung gusto niyo pong makuha ang ating pong mga presentation materials, pwede niyo na pong i-access ang ating link. Available na po iyan. If ever ang wala na lang po dito ay ang ating pong ihahabol po namin yung recording po ng Zoom after po ng Zoom meeting na ito. Available na po ang presentation materials. Again po, you can access po the presentation materials sa link po na naka-flash or sa QR code na naka-flash po sa ating screen. Maraming salamat po. Senator. Again po, requesting lang po sa ating PCL, VMLP, Penro, Budget, PSWT, and OPAG po na magstay lang po muna ng kaunti sa ating Zoom po. Maraming salamat po. Pati po PCM. Oo, pati PCL. Nag-aalisan na po sila ba? Hintayin lang po. Thank you so much po sa ating mga nakasama at nakadalo sa ating Zoom activity. So wait lang po muna natin na makastay po ang atin pong tinawag kanina. Ayan. So may i-discuss lang po si Ma'am Kla. And hello, so good morning po ulit sa ating lahat, sa mga members po ng PAC. So, pwede po bang pa-type sa chat box kung anong office po yung nandito na member ng PAC? So, discuss naman pa, dito po si PCL. Yes, good morning po sir. Thank you po for staying. Morning po. Ayan. So, kasi po, naka-flash po ito magiging assessment po natin. So, yung titingnan po ninyo is next week na siya. And since may dekade po tayo, meron po tayong isang gabi na magsistay po. Isang gabi po na magsistay po tayo sa dekade. So, paano po kaya magiging setup natin dito? So, sa mga kasamahan po natin from province, I believe nandito kanina ang budget and enro. Pwede Ma'am, po bang ma'am, yung sa akin pa-unmute or po. pa-thumbs up? Yes. If okay po. Kasi hingin po sana namin ang name ng makakasama natin sa Ma'am, assessment. yes, ma'am. Yung sa akin po kasi, sa PCL po to. Yung sa akin po kasi, ma'am, by September Yes po, 5 po, sir. September 5 po, ma'am, wala na ako kasi meron na po kami provincial election. Kaya Apo, sir. yung pong papalit sa akin, probably, taga Norte po siya. Siguro po makakasama yung sa Dilasag. Pero basta po taga Norte siya at hindi pa rin po officially, siya po makakasama niya. Palagi ko Sige sasama po, yan sir. Oo. So regarding po sa accommodation, yung po itutulugan po ng mga members, paano po kaya ang magiging setup natin dito, sir? Pero kung sa akin, di bale, total ako pa membro pa naman ako, hindi katulad yung mga dating mga PCL president na last termer. Hindi na nakikita yung mga PCL Yes president po, ako. sir. The same pa rin ako, nariyan pa rin ako, membro pa rin ng sanggunian at membro ako ng sa ating isasabi ko na doon sa mananalo na probably pwede naman siya mag-accommodate na kung saan kayo i-request ko na lang sa kanya. Sige po, sir. Sa lahat po na nandito, pwede po kayang mag-create tayo ng, makapag-create tayo ng GC para doon po tayo makapag-usap specifically for the schedule po ng provincial assessment. Kasi po, ayan, kung makikita nyo po, isang linggo tayong dire-diretso po yung assessment para minsanang na po ito, minsanang lakad. Pag-coordinate na siguro sa kanya. Kilala mo taga-DLJ. Ay pag-coordinate na sa kanya sa... So, sa Penro po,
may message, hindi pa rin po ako sigurado kung ako ipapasama. Sige sir, hingi na lang po kami ng contact number or sino po kaya yung focal person na pwede namin ma-coordinate. Kasi sir, after nito gagawa sana ako ng GC, ng LLA, tayo po ang mga Provincial Awards Committee. And ganon din po sa VMLP po sana kasi si PCL po and VMLP po ang magsusupport po talaga sa atin Yes. bilang sila po ang kasama talaga natin sa programang ito. So yun nga po, unang-una na yung sasakyan po natin Yes, yes. pagpunta sa ating mga munisipyo. So kaya po kaya ito ng isang sasakyan lang, isang van ang ating mga members. Sige, So, yes ma'am. sige po sir. Kausapin ko si Vice Mayor Lian, Vice Mayor naman ng Baler, at naroon din naman ako na meron naman yung Baler na high ace. Sabihin ko sa kanya kung pwede, yun na lang gamitin. Subukan ko din makipag-coordinate na lang sa iyo yung ngayon kong staff na hanggang September pa naman sila si Cha at Po. si Cha na Rubio, siya na lang makipag-coordinate sa DLG kung anong magiging ano ni Vice Mayor Lian. Kausapin ko lang siya. Sige po sir, thank you so much. So Oo. mukhang tutulungan tayo ng VMLP at PCL sa atin pong Yes. sasakyan. Yes, Ayan, yes. so Meron naman doon. Apo, yung sa accommodation na lang tayo kasi buti isang gabi lang naman po ito, September 10 ng gabi. Accommodation sa PAC members. Ano po? Yes, ma'am. Ang gagawin ko na lang, ma'am, probably, identified ko naman na yung magiging winner. Kausapin ko na lang siya, pero di ko pwede sabihin. Pero, kausapin ko na rin siya na siya na muna ang maganda Okay. donation from doon sa Dilasag Kasiguran. Probably yung Kasiguran, no problem eh. Dilasag naman isa ilang kilometer away lang. Probably, ano sa Kasiguran, pwede na siguro kayo din. Pag ano, Apo. pupunta sa Kasiguran, then pagkatapos ng Dilasag, Kasiguran naman kayo, isilip Kasiguran na lang kayo. Ganun lang siguro. Kausapin ko lang siya. Apo. Sige sir, thank you so much po. So, most probably po ay sa kasiguran po talaga magstay since yun po yung Kasi, gitna. So, since yan ang one gitna. night lang naman siya. One night Opo. lang naman And eh. then sa food naman po, generous naman ang ating mga sanggunian sa lahat naman po ng nagiging assessment and audit. So, kapag nasa isang particular na ano tayo, limang aputan tayo doon ng snacks and lunch. So, Kailangan ina-expect naman. natin na sila Yes, na ang sila magpo-provide na. for us. Ano po, sir? Sige. Sige po. So, thank you so much. So, ang ating pong budget at Enro ay wala pang, may representative na po pala sa budget. So, ganito na lang po mga ma'am and sir, if okay lang po sa inyo, mag-create po sana ako ng, ano natin, parang group chat para pag-usapan po natin kung sino yung masasama and yung arrangement po natin para mas mabilis po yung coordination natin if okay lang po. And then, for this assessment lang naman po, ano po, Okay, sige sige, po. sige. So, thank you po sa support po, Pokal Dan Boyet Ong. Ayan. So, sa lahat po na nakasama natin Salamat po. ngayon, salamat na po agad at kayo po ang makakasama namin sa assessment na ito. Minsan na lamang po ito, dire-diretso. Minsan ang pagod, ika nga. Kasi sinunod-sunod ko na po yung schedule para matapos natin siya ng mabilisan at hindi na po tayo magtagal makapag-select na po tayo ng winner natin. Ayan, so wala na po ako sigurong concern. If ano po, if may katanungan kayo, sa gagawin ko na lamang po na group message chat. Doon na lamang po tayo mag-raise ng ating concern. So once again, maraming Ma'am salamat po sa inyong lahat. Mugla, Ay, yes po sir, Itay. concerns na-mention kasi natin sa CAS Award. Cash award. Baka from the PCL. Nakalagay yes, nga po. yes. Doon po sa CAS Award, i-ano ko na rin lang puro sa darating na PCL. Siguro kausapin ko na lang siya. Total, medyo generous naman si Governor. Dati nung nakaraan talaga, nagkagulo lang eh. Kasi medyo magulo lang nakaraan. Kaya probably ngayon, ako na rin lang mag-ano sa kanya na pwede naman na humingi kay Gov palagay ko. Ako na nga na doon. Sir?
Ay, thank you very much po. Thank you very much, Sige po. Sir Dan. Siguro mga probably magkano kaya yun, sir? Mga probably. How much para natin, para maisabi ko kay PCL na bago, then tulungan ko siya kay governor. Ay, yun po kasing dalawang category kasi tayo. Automatically, meron tayong dinalungan. Kung okay lang po sa inyo, makakapagbigay tayo for 2 categories. And then, ano po ba ang pleasure ninyo? Are we going to give dun sa first 3? Kayo po, kung ano nila. Kasi kaya lang, sa aking pananaw po ngayon, hindi, kung ano, supposed to be po, siguro, kung sakasakali, medyo, ang alam ko nakukuha ang award doon, ang pumapayag sila dati noon ako inapprovean ako dati, kaya nagkagulo nga, is 100,000. Okay po.100,000. Maganda po siguro. Kayo na lang mag-divide kung ilan ang iano. Basta, naman medyo madali naman kausap si governor pagdating sa ganyan Okay po. Thank you very much po. Sana po ma-request uli natin yung the same. Yan natin. Sige po. Maraming salamat po. 100,000. Okay po. Thank you po. Thank you. Okay po. Yan, so may concerns pa po ba? If wala na po, thank you so much po and maaari na po tayo mag-leave sa Zoom. Again, maraming salamat po Bokal, Tanboy at Kong, and see you po sa PCL election sa September 5. Ano po? So Yes. kami rin po Thank yung you, ma'am. makakasama Thank you, ninyo. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Totally crazy, forget I'm a lady. Men, shirt, short skirts. Really go wild, yeah. Doing that in style. Get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Wanna be free, yeah, to feel the way I feel. And man, I feel like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Go totally crazy, forget I'm a lady. Men, shirt, short skirts. Really go wild, yeah, doing that in style. Get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Wanna be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh yeah, the best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Go totally crazy, forget I'm a lady. Men, shirt, short skirts. Really go wild, yeah, doing that in style. Get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Wanna be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Yeah, I got totally crazy. Can you feel it?
for someone who could turn her life around. Someone who